Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tingnan mo, lumaklak. Hindi pa namatay ang putang inang baboy, oh. Ayan, uminom ng alak. Aha. Okay, ayan yung kapatid niya. Okay, kapatid niya. Ayan, nakita ninyo? Nasa Omnia Bar sila. Umiinom ng pagkalaki-laking alak at ang pinirmahan niya dyan, mga palangga, andyan din yung si Tungol. Ayan, oh, andyan din yung, sino yung mga yan? Ayan, nandyan din yung Tungol. Sa story niya yan, eh. At sa story niya yan, then, play natin ulit. Play natin. Okay. Sa Omnia, sila ayun, yung Tungol, yun, no, yung asawa nung anak ni Tulfo na yung suso abot hanggang lupa. Ayan, di ba? Ang laylay ng suso at, kasing laki ng elepante. Alright, tignan mo. Ayan, atik, mga nag-work yan dyan. So, ayan, ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Okay, ayan. Ayan yung shot. Okay, 73,000 US dollar. Ito yan, mga kababayan. Kita nyo? Ay, wait, tagalin ka to. 73, nakita nyo ba ang presyo? 73,000. Mamaya post ko to sa Facebook at dyan sa YouTube natin. Okay? 73,000, isang gabi lang yun. Okay? Isang gabi lang to, mga kababayan. Isang gabi ang ginaso sa Las Vegas, Nevada, dito sa Omnia Bar. Omnia Bar, it's like a night, parang bar, It's a night, it's a what do you call that? It's a night party. Ang ginagawa nila, tapos gumasa sila ng ganon kalaki, pumirma itong representante ng ACT Party List. Mga kababayan, ng worth, pag pinagsama mo yan, yung 42,000 may get, sa value ngayon, sa palitan ngayon, it's around what? Nasa 2.5 million pesos. Doon sa sumunod na gabi, o sa another night, mga kababayan, nagbayad siya ng 73,000 US dollars. Nakita ninyo? So, anong ibig sabihin nito, mga palangga? 73,000. Okay? US dollars. Ganyan ba ang mga ikaw ba kung may business ka? Okay? Magbabayad ka ba ng ganun kalaki sa isang gabi lang, yung Omnian nightclub na yon? Ang punto de vista ko, sabi ni Nana TV, yan ang sinasabi ni Pardy na pera ng Diyos ang mga korap. Kung ikaw ay pinaghirapan mo o negosyante ka, hindi ka magbabayad ng 73,000 isang gabi. Ayan, play nga natin habang nag-ano tayo. Oh. Ayan, ayan, screenshot nyo. Yan yung 42,000. Okay? Sa story yan kay Mexi, ayan yung anak niya. Ayan yung jowa sa likod. 42,000 US dollar. Isang gabi lang yan, o few minutes lang yan. Almost 3 million pesos. Ang sweldo niyan, magkano lang ba ang sweldo ng Okay? Magkano lang ang sweldo ng, kung tutusin ng mga kongresista, salary grade, how much sila? Okay? Tingnan natin dito. Mga papalangga. Nasa 200 plus o 300 plus lang yung kanilang, ang tawag dito? Ito. Salary grade 31, okay? Nasa 285,000 lang, okay? Bilang isang House of Representative member, mga palangga. Ito pa yung isa. Ayan, that's 73,000. Isang gabi lang po yan sa bar, ang ginastos ng, ayan, tingnan mo, lumaklak, hindi pa namatay ang putang inang baboy, oh. Boom! Alright, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sarlin sa Member of Murders Vloggers. Bang, bang! Nako, mga mabayan, napanood nyo yung preview. My goodness! Paktay tayo nito. Iyari tayo kay Senator Rapi Tulfo nito. Nako, may kumakalat, mga babayan. Nakita nyo, no? Yung anak ni Senator Rapi Tulfo. Nakakalungkot. Isang sikat na na anchor, no, na senador, pero yung anak, mga babayan, ay nandyan
sa Amerika, umubos ng milyones. So, gano'n ba ito totoo? Kasi kaso may video eh. Tapos, ba't kaya binibideo pa nila yan, no? Tapos, biruin mo, isa kang alagad ng Pilipinas o nanunungkulang ka sa Pilipinas pero nagwawalwal ka ng ganyan. Tapos, nakikita ng mga sambayan ng Pilipino na ganyan ka gumastos. So, magkano lang ba ang sweldo ng mga ganitong mga opisyal, di ba? Ang liliit lang, nasa 300 plus, 250,000. Pero gagastos ka ng ganun, no? My God, ito yung leak video. No, siyempre, makikipanood tayo kay kumare kong Boljak TV, kay Maharlika. Grabe talaga tong kumare ko to pag bumanat, no? Bay tayo nagre-reaction lang. Bago natin panoorin yung full video mga babayan, like mo muna tong video na to. At siyempre, reaction muna natin. Dahil sa video na to mga babayan, baka hindi mo matatapos, ikukwento ko sa inyo para magka-interest po kayo sa video na to. O, dito nga po sa mga babayan ay naispatan po itong anak ni Sir Rapi Tulfo. Idol ko pa naman si Sir Rapi Tulfo. Kaso, hindi ko idol to kanyang anak. Biruin mo, nagpunta ng Amerika para gumastos mo ng estimated ng 6 million, 6.6 million. Kaso may video, napakita talaga. Binablog nyo pa. Mga vlogger ba kayo? O di ngayon, napagpiestahan kayo sa social media. My God. Apakaganda ng video na to mga babayan. Tapusin mo hanggang dulo. Dahil dito, pag-uusapan din po mga babayan, yung gobyerno ng Pilipinas ay nilibot si Tatay Digong. Ando si Trillanes. Trillanes na naman nangunguna. Bakit hindi yung pinapaalam sa pamilya ng Tatay Digong na meron kayong pagdalaw kay Tatay Digong? Hindi nga namin alam at kasabot nyo talaga ang ICC. Bago nyo gawin yan, dapat kino-confirm nyo muna sa abogado ni Tatay Digong at sa pamilya ng Tatay Digong, sila BP Sara, mala nyo anong gawin nyo dyan. Hindi naman ang hihingi ng tulong si Tatay Digong about sa mga sa pamahalaan ng Pilipinas, di ba? Kayang-kaya naman ng pamilya ni Tatay Digong yan. Anong gusto nyo mamaya? Dahil dito mga babayan, sasabihin dito ni Maharlika mga babayan. Mala nyo, gurgurin nyo si Tatay Digong dyan kung anong gawin nyo, di ba? Oo. Ano yung pakay nyo? Tapos alam nyo naman na si Trillanes ay mainit ang dugo ni Tatay Digong dyan dahil isa sa gumawa ng paraan para si Tatay Digong ay mahuli at kidnapin. Tapos yan pa ang ipapadala ni Bongbong Marcos. My goodness! Grabe, iba talaga nangyayari. Kawawa naman tong si Tatay Digong. Walang magawa. Sabi nga ni Maharlika dito kung meron lang akong walis tambo na lumilipad at kikidnapin ko na talaga si PRD, si Tatay Digong. Dahil kinidnap naman nila si PRD, kikidnapin na lang din namin. 'Di ba? So sana kung meron din akong brum-brum na walis tambo at ngayon pa lang lilipad na ako para kuhain si Tatay Digong dun, no? At yung para kong Harry Potter na pag may mga agimat at mga anti-anting na bigla akong nawawala at kukunin ko talaga si Tatay Digong at dadaling ko rito sa bundok at papakuha ko kay BP Sara dito sa bahay ko. Di ba? Yun talaga ang grabe talaga, no? Kawawa man talaga si Tatay Digong doon, no? Biruin mo, mapapapuntahin pa sa napakatagal na ng Tatay Digong doon, tapos ngayon nyo palang kakamustahin kasi nga mga babayan, no? May plano yata na mayroon yatang lumalabas, no? Ito lang aking analyze lang at ito yung pumuputok lang, no? Si Tatay Digong ay parang may tatanggap na ng bansa na may interim release. Ngayon, parang uunahan ni Trillanes at ito aking nire-reactionan. Ito yung mapapanood nyo mamaya-maya. Ay uunahan nila, no? Na si Tatay Digong ay puntahan nila Trillanes at para gawa ng masama, no? Para bago mangyari na interim release ay si Tatay Digong ay nagurgur na, paktay na. People power to, paktay ka ngayon. Biruin nyo mga babayan, no? Sa tagal ng panahon na Tatay Digong ay nanghina na, sa kanyo pa lang siya kakamustahin, pupuntahan at hindi nyo papapaalam sa pamilya ng Tatay Digong. My God! So ganito mga babayan, napapahaba na yung ating pagsasalita. Panoorin mo to, napakalupit ng video na to. At kung nagustuhan mo naman to, paki-like mo naman. And then, subscribe mo. Oo, para lagi kayong updated sa ating mga video. Napakalaking bagay po yung pag-like nyo lang. Kahit hindi nyo tapusin, okay lang, at least naka-like ka naman. Pero alam ko, sigurado mapapalike ka dito at mapapanood mo hanggang dulo. O tara, kumare. O shoutout sa mga kumare ko dyan, laging naka-like at naka-share ng video natin at laging nasa-subscribe. No? Alright. Mare, pwede ka na ba? Panoorin mo to, ang lupit nito. Mapapawaw ka talaga sa anak ni Senator Rapi Tulfo. Di wow. Sir Rapi Tulfo, paano ba yan? Alam mo na ba to?
O tara, let's go. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Now, ikaw, Ralph Wendell Tulfo. Yan ngayon ay representante ng kanilang Axis Party List, mga kababayan. Ngayon, kung makagastos, mga palangga, kung makagastos sa isang bar, isang gabi, ito, sinend to sa akin, ito ay pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. At ito ay naganap noong December pa ng 2024. Pakinggan niya ito. Okay? Okay? May tugtog. Okay, tagalin natin yung tugtog. Ano po ito ang pinapakita ko sa inyo? Okay? It takes time para makita nyo yan eh. Okay? Yan ay ang pinapirmahan nung ano yan oh, yung anak ni Tulfo na representante ng ACT Party List. Yan po ay sa bar sa Las Vegas, Nevada noong December I think 30 I'm not sure kung 29, 30, 31. Basta New Year yan, mga papalangga. Pa-celebrate ng New Year. At, wait a minute. Tingnan natin dito. Okay. Here we go. Ngayon, ito, ini-screenshot natin, mga kababayan. Okay, here we go. Ito yan, ang pinirmahan niya. Ang pinirmahan niya ay worth how much? Here we go. Okay. Nakita niyo ba yan? Okay, lakihan natin. Nakita niyo ba kung magkano yan? Okay, yung resibo na yan, screenshot nyo na. Okay, yan po ay pumunta sila sa kasama yung kanyang kapatid, yung anak ni Tulfo na lumalaylay na yung suso, parang abot hanggang lupa, 'di ba? Kung makapag-flex sila ng kanilang mga pamahaling bagay. So ito muna tayo, ibalik natin ang isang video, this one. Ulitin ko ha. Okay. Oh wait. Ito ba 'yan? Wait lang. Okay. So nasa bar yan, sa Omnia Bar. Okay, Omnia Bar. Ngayon mga kababayan, pumunta sila sa Omnia Bar sa Las Vegas. Kung mapapansin ninyo, ang pinirmahan niya dyan, ang binayaran niya sa isang gabi ay 42, ayan na, nakita niyo, 42,000, teka, pinalakayan ko yan eh. Ito. 42,000 sa isang 605 US dollar. Nakita nyo? Remove ko lang. Ito yan, yung pinirmahan niya. Nakita nyo? $42,605 sa isang gabi lang. Sa isang bar lang. Then another night, mga kababayan, here we go. Yan naman. Sa Omnia Bar. Ayan, uminom ng alak. Okay, ayan yung kapatid niya. Okay, kapatid niya, ayan, nakita ninyo? Nasa Omnia Bar sila. Umiinom ng pagkalaki-laking alak at ang pinirmahan niya dyan, mga palangga, andyan din yung si Tungol. Ayan o, andyan din o, sino yung mga yan? Ayan, nandyan din yung Tungol. Sa story niya yan eh. At sa story niya yan, then, play natin ulit. Play natin. Okay. Sa Omnia, sila ayun yung Tungol, yun, yung asawa nung anak ni Tulfo na yung suso abot hanggang lupa. Ayan, di ba? Ang laylay ng suso at, kasing laki ng elepante. Alright, tignan mo. Ayan, atik, mga nag-work yan dyan. So, ayan, ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Okay, ayan. Ayan yung siya. Okay, 73,000 US dollar. Ito yan, mga kababayan. Kita nyo? Ay, wait. Tagalin ka to. 73
Nakita nyo ba ang presyo? 73,000. Mamaya i-post ko to sa Facebook at dyan sa YouTube natin. Okay? 73,000. Isang gabi lang yun. Okay? Isang gabi lang to mga kababayan. Isang gabi ang ginaso sa Las Vegas, Nevada dito sa Omnia Bar. Omnia Bar, it's like a night, you know, parang bar, you know? It's a night, it's a what do you call that? It's a night party. Ang ginagawa nila, tapos gumastos sila ng ganon kalaki, pumirma itong representante ng ACT party list. Mga kababayan, ng worth, pag pinagsama mo yan, yung 42,000 may get, sa value ngayon, sa palitan ngayon, it's around what? Nasa 2.5 million pesos. Doon sa sumunod na gabi, o sa another night, mga kababayan, nagbayad siya ng 73,000 US dollars. Nakita ninyo? So anong ibig sabihin nito mga palangga? 73,000. Okay? US dollars. Ganyan ba ang mga ikaw ba kung may business ka? Okay? Magbabayad ka ba na ganun kalaki sa isang gabi lang, yung Omnian nightclub na 'yon? Ang punto de vista ko, sabi ni Nana TV, yan ang sinasabi ni Pardy na pera ng Diyos ang mga korap. Kung ikaw ay pinaghirapan mo o negosyante ka, hindi ka magbabayad ng 73,000 isang gabi. Ayan, play nga natin habang nag-ano tayo. Oh. Ayan, ayan, screenshot nyo. Yan yung 42,000. Okay? Sa story yan kay Mike, ayan yung anak niya, ayan yung jowa sa likod. 42,000 US dollar. Isang gabi lang yan, o few minutes lang yan, almost 3 million pesos. Eh, ang sweldo niyan, magkano lang ba ang sweldo ng Okay? Magkano lang ang sweldo ng, tututusin ng mga kongresista, salary grade, how much sila? Okay? Tignan natin dito. Mga papalangga. Nasa 200 plus o 300 plus lang yung kanilang, ang tawag dito? Ito. Salary grade 31, okay? Nasa 285,000 lang, okay? Bilang isang House of Representative member, mga palangga. Ito pa yung isa. Ayan, that's 73,000. Isang gabi lang po yan, sa bar, ang ginastos ng, ayan, tingnan mo, lumaklak, hindi pa namatay ang putang inang baboy, Ayan. Andyan yung anak ni Tulfo na Laylay ang Sosobels. My question to you, my darling, mga kababayan. Ganon sila, ayan, ewan ko sino mga kasama naman yan, baka kilala ninyo. Ganon po sila maglustay ng pera ng bayan. Sabi ni De La Cruz, sangkot din yan sa QC sa flood control si Ralph. Okay? So ngayon, maniniwala ka ba na yan ay pinaghirapan nilang pera ng bayan? Okay? Ano daw? Sabi ni, nakita niyo yung tip? Okay? Nakana-quest na nyo? Ang tip is, ang galing ni Congressman, Cora. Okay? 73,000, baka tip pa lang. No, actually, nakasulat yung tip dito eh. Okay, tip, 73,000. Ang tip yata is nasa, kasi 20, ilang percent tong pinili niya. Ang tip, ang bill nila is actually nasa 51, then mayroong gratuity eh. So parang 14,000 sa tip pa lang eh. Anyway, bakit ko pinapakita sa inyo yan? Maniniwala ba kayo kung yung perang yan, hard-earned money, kahit mga negosyante, magbabayad ka ng 2 million, 2.5 million, 3 million sa isang alak lamang o sa isang gabi ng mga party. Kasi yung party na yun, mukhang iilan lang sila. Hindi sila, like, sabihin mo for 1,000 people. Hindi, mabibilang mo mukhang wala pang 20. And they paid how much? Sa unang pagkakataon, sa unang gabi, 42,000 US dollars. Then sa pangalawa, halos mahigit 4 na milyon yan. Yung 73,951.64. Pinapakita natin sa iyo, ganito po maglustay ang mga putang inang, mga Tulfo, ang mga Sko, ang mga Tambalusos, ang mga Marcos. Sabi ko, iisa pa lang to.
Kung yan ay galing sa pinaghirapan ni Tulfo exploit sa kanyang channel sa YouTube. Kung titignan natin bigyan natin ng patas sa laban, okay, sige, YouTube channel naman nila yan, ganyan-ganyan. Hindi ka gagastos ng 2 milyon, halos 3 million isang gabi sa alak lang, sa bar lang. Then the next night, gumastos ka ng 4 million. 4 point something million. Ano ibig sabihin yan, mga kababayan? Wala silang pakialam gumastos. So dapat yung mga putang inang yan, kung yan ang narrative ni Tulfo na kailangan magbenta yun ng isoli nyo lahat. Yang pera dyan sa ACT party list na yan. Saan ang galing yung pinangbayad ng bar nitong si Ralph? Pera ba yan ng bayan? Kasi wala siyang pakundangan eh. Perma lang siya. Ayan, may pangalan actually ito ng kanyang credit card. Ayan, no? Ang credit card, Master, Tulfo Ralph Wendell. Ayan. Nakita nyo? Ayan. Binayaran niya gamit ang kanyang credit card. Okay, 42,605 sa isang anuhan lang. Tsaka kung mapapansin mo, okay, yung mga ganyan, para ka lang, di ba tayo, pag pumunta tayo sa bar, bibili ka ng alak, whatever, ganyan. Pipirma ka right there during that night. Kumbaga, pumasok ka lang dyan sa bar na yan, no gabing yan, kasi gusto mo lang uminom ng margarita or something, then you pay your bill. Eto, ganon din. Pero malakihan. Kasi kung yan ay pinlano na event, pinlano, hindi ka bibigyan ng tab. You know what I mean? Yung ganon, yung bill na right there, and then prepaid na yan. Ibig sabihin, nakapagbayad ka na arrange mo na, we're gonna have party, group for 50 people or 100 people, di ba, hingan ka ng down payment niyan eh. Di ba, kung yan ay party, like ako, nag-i-event kami, nagpa-party kami sa hotel. So, bago ibigay sa amin yung venue, mag-party kami, you have to pay certain amount. Alright? Like 50% of the total cost. Pero dito sa nakikita ninyo, mga kababayan, like parang pumasok lang sila dyan, na isang gabi gumasos, I don't know, anong binili nila sa 73,000, di ba? Sa 42,000 US dollars. Tapos pinirmahan lang ng ganyan, para ka lang nag-sign ng bill na $42. Saan galing ang pera ng mga hayop na ito? Kaya kawawa kayo. Kaya kung gusto nyong i-bend ang law, dahil sabi naman ni Eric Sylvester na sometimes for humanitarian reason, we have to bend the law. Then you gurgur all of them. Because we have to bend the law, gurgurin natin silang lahat. Kasi for humanitarian reason, para mapagbayad natin yung mga putang inang ito sa inyong lahat, ng mga binaha, ng mga nahirapan, ng mga biktima ng pulburon and everything, di gurgurin na natin silang lahat. Kasi you have to bend the law. Kasi sometimes, you have to do it for humanitarian reason. See that? Nakita niyo mga kababayan, kung gaano kahayop yang mga nasa Kongreso, yan mga nasa Senado na yan. Ngayon, 3 yan na nasasangkot yan. For sure, marami pa yan nasasangkot. Baka mapangalanan yan si Tulfo at sino pa na mga politiko doon. Ano gagawin nyo? You have to bend the law. You gurgur all of them. Sabi ni Eric Sylvester, sometimes you have to do it, then do it. Gurgur all of them. Para makalaya na for humanitarian reason ang milyon-milyon na taong bayan. Di ba? In-expose ko na kung gaano kahayop yan si Eric Sylvester. Na hindi niya maipaliwanag kung bakit nag-gain ang kanyang assets, ang kanyang pera, di ba, sa bangko. Hindi ko lang na-ready yung papel, pero ipinakita ko na yan sa inyo. Kaya nga siya hindi na-confirm bilang DSWD Secretary ni Bangag dahil sa reason na yan. Number 1, siya ay nagnakaw ng identity sa Amerika gamit ang kanyang blue passport, ang dinakaw niyang blue passport nung siya ay in a point, which is hindi pa siya na-confirm nung pagpasok pa lang ni Bangag Jr. Then, hinalungkat ko ang record niya na mayroon siyang baniling 2 million, we're talking Erwin Tulfo, 2 million worth US dollars na bahay dito sa Porter Ranch na hindi niya masagot kung saan niya kinuha yung perang yan. Bakit ka bibili ng cash kung pera mo? Pwede ka naman bumili ng manager's check. Pero cash,
cold cash. Ay na. Sanay sila. Ang mga nagbabayad lang ng cash ng mga ganyan, it's either mga kawatan, mafia, polvo. Ay, alam nyo na yan, masasamang tao. Katulad ng ginawa ni Zaldico, katulad ng pag-expose nitong Bryce Hernandez ni Henry Alcantara na 1 bilyon sa isang pagkakataon ang i-deliver na pera kay Zaldico. Pero diyan ngayon sa Congress ay halos gusto nilang iitsapwera na ang mastermind ng flood control project na ito, ng pagnanakaw na ito, katulad ni Bangag Jr. at ni Martin Romualdez Tambaloslos. Thank you, Kenneth Cortez. Now, ano gagawin natin? You have to bend the law. Papatayin na nila si Pangulong Duterte, mukhang gugurgurin na nila sa The Hague. Imagine nyo, ano ang sabi dito? Teka, hanapin natin yung for sure na ano nyo na, di ba? Nabalitaan nyo na kung anong gusto nilang gawin kay Pangulong Duterte. Grabe, mga kababayan, sabi ko nga, kailangan dapat sundin niyo na si Erich Sylvester. Kung kailangan niyo i-bend ang law for humanitarian reason, you do it. 'Di ba? Galing sa senador eh. Oh, galing sa senador. Sabi ko nga, mga palangga, mga kababayan, kawawa kayo diyan. Recently, nag-post si Inday Sara. Ano to? Hindi ba nakaka-alarma itong nangyayari? Sa kay Pangulong Duterte? Okay, Inday Sara Duterte. Ano sabi ni Inday dito? Patungkol sa kanyang papa. Alright? Nasabi niya, naka-receive siya ng disturbing information from Malacanang that a report about PRRD was submitted to President Bangag Marcos. Okay, Marcos by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check. Welfare check daw. Maniniwala ba kayo? Okay, ngayon, ang sinasabi ni Inday dito. An interviewed PRRD. The said officials clearly abused the rule of the detention unit concerning consular visits. Sabi niya, since the month of March, there was always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted PRRD to intrude upon him without seeking permission from family members who are in The Hague places his life and safety in imminent danger. Baka inutusan ni Lisa. Di ba? Ni Bangag. Dahil sinabi ko na sa inyo na ang ICC ay nakipagsabuatan yan kay Tambaloslos, kay Zaldico. Di ba in-expose ko na yun sa inyo? Now, sunod natin. Sabi ni Inday, if such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippines government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including, should the worst happen, his death in custody as a direct result of these intrusions. The false pretense of conducting a welfare check, these are nothing but orders of President Marcos disguised as consular functions, and we strongly object to such visits. PRRD does not need you. Our family will take care of him. Sabi ni Inday Sara, President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, or neglected who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. They need you, but you have failed them. We Filipinos deserve better. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari dito, mga palangga? Yun ay talagang sabuatan ito ng ICC at ng mga bangag. Kasi in the first place, talagang nagsabuatan sila sa kidnapping kay Pangulong Duterte. Itong pamilyang Araneta Marcos Romualdez. Ulit-ulitin ko, kasama si Amy Marcos dito. Diba? Hindi ko lang alam kung kailan sipain ni Inday Sara yang si Amy Marcos na yan. Dahil kasabwat din siya kung bakit meron tayong presidenteng bangag ngayon. Ano ngayon? Mapapahamak ba? Maguguro-guro ba nila si PRRD? Posible, mga palangga, na may plano sila
tinicheck nila siguro, pwede nilang gurgurin. Di ba? Pwede tayo mag-speculate na talagang magugurgur siya. Kasi mayroon na nangyari, pinakidnap nga siya. Gusto nga nila mawala si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang sinasabi ni Inday. Okay? Sham welfare check. Anong ibig sabihin nito, mga palangga? Itong hayop na mga kasabwat niya dyan sa Philippine Embassy, di ba? Hindi totoo na they are concerned. They are concerned sa welfare ni Pangulong Duterte. Di ba? Naka-detain si PRRD since March. Di ba? At ngayon na sila mag-welfare check. Dapat noon pa. Dahil former president yun, di ba? Bakit pinapayagan ng ICC ito na hindi pinaalam sa pamilya? At this is very dangerous, mga kababayan, dahil pwede na lang magorgor si PRRD, pwede nilang lasunin, injectionan, kung ano-ano, dahil the fact na hindi nila pinaalam sa pamilya, meron silang masamang intensyon. Paano natin makikita ang ebidensya? Antayin pa ba natin magorgor ang Pangulong Duterte? Wala na tayong magawa pag nagurgur na ang Pangulong Duterte. Sabi ko nga doon sa kausap ko na, you know what, kung may power lang ako, kung may power lang ang walis ko, ako na ang kikidnap kay Pangulong Duterte. Total, kinidnap din naman nila. Hindi kidnapin na natin. Kung susundan natin ang sinasabi ni Eric Sylvester na sometimes you have to bend the law for humanitarian reason, then maybe we can get PRRD. Extract him for humanitarian reason. Dahil kinulong nila dyan, kinidnap nila yan, pinahirapan nila, emotionally, physically, walang assistance na nakukuha ang Pangulong Duterte galing sa pamilya niya. Emotionally distressed siya, physically, lahat na. So for humanitarian reasons, sometimes we have to bend the law, right? So you have to act now. Tapos pag, ang gawin natin, magtipon-tipon tayo, i-extract natin yung PRRD. Total, wala namang baril yung mga tao dyan. At sasabihin natin, kasi, sabi ng aming senador, for humanitarian reason, kailangan namin dukutin si Pangulong Duterte kasi sometimes you have to think big for the common good. Ano ngayon? Anong gagawin natin ngayon? Pababayaan na lang ba natin na gorgorin nila si Pangulong Duterte dyan? Sino itong mga embassy officials na ito? Diba? Kasi definitely, meron yan na mga batas na sinusunod dyan sa Vienna Conventions na yan. I just don't know kung anong, I think, ni-research natin kanina. Okay, here. Article 36, okay? Na sinasabi dito sa Vienna Convention na may karapatan, okay? May karapatan ang Pilipinas na bisitahin ang kanilang citizen, ang kanilang, ang Pilipino o ang kanilang national, di ba, ang kanilang kababayan, ang kanilang tao, mga kababayan, kapag nakulong, pero dapat ipaalam kung ano ang pakay. Ipaalam sa pamilya. Nakalagay dito. Meron dapat na sinusunod. Hindi po pwede na bigla-bigla na lang magpapadala sila sa tanas o si bangag doon ng tao, kunyari for welfare check, chuchu nang hindi mo pinaalam sa pamilya. Andyan ngayon si Mrs. Zimmerman, andyan ngayon yung mga apo, without them knowing. So ano ang pakay nila? Pwede talaga nilang gurgurin ng Pangulong Duterte. Kaya hindi na ito pagkakatiwalaan itong ICC na ito. Kasi kasabwat talaga yan ni Bangag. Illegal ang lahat ng ginagawa nilang legal ang mga illegal. Dahil kita nyo naman, di ba na nag-hearing si Mangga, Committee on Foreign Relations, mag-hearing tayo, kasi the double agents, wow, galing-galing ni Amy, naku, makakalabas na sa PRRD, ayan, nakita na natin, kung hindi dahil kay Amy, hindi natin nakita kung sino ang mga nandukot kay PRRD, bullshit. Kasabwat si Amy sa lahat ng ginagawang kabalbalan ng pamilyang Marcos. Kailan pa magugurgurin ni Inday yan? Ay, nako, kung ako sa'yo, Day, ginurgur ko na yung putang inang yan. Malinaw na sinabi ni Inday sa letter niya na the Marcos family, the Marcos administration, kidnapped PRRD.
So why the hell? Andyan pa si Amy bumupuntot kay Inday Sara. Pwede ba? For humanitarian reason, we have to bend the law. We have to gurgur her. We have to gurgur the Botox Queen. Dakipayan ever done. Yan salot yung puki ng inang yan. Pababayaan nyo na lang ba si PRRD, mga kababayan na nagmamahal sa kanya, na, dadaanin sa welfare check, tapos yung pala, nasundutan na siya ng something. Isang needle lang yan. Isang lang yan. Gagamit sila ng mga bagay na mahirap i-trace. Tapos sasabihin nila, mahina na kasi, kaya namatay na. 80 years old na kasi, you have to understand that he's 80, he suffered from this, from that. Pwedeng gawin yan, mga kababayan. Kasi lumabag sila sa Vienna Convention. Hindi nila sinunod na dapat yung humanitarian, kung matino ka, kung talagang concern sila, napakahirap bang sabihin, Vice President yan, Miss Vice President o Mrs. Vice President Inday Sara, we're concerned, di ba? O ilabas ng gobyerno ng bangag kung hindi sila bangag. Mga kababayan, ang gobyerno po ni Bangag Marcos ay nag-utos sa bisa ng ganito, ganyan. Okay, Executive Order number 666 na kailangan mag-atas kami ng consular officers from the Netherlands para bisitahin ang ating former Pangulong Duterte para tusukan ng dang-dang-dang-dang. You know what I mean? Or, or kunyari, mabuti sila para bisitahin, para i-check po natin, dahil former president yun, kailangan makita natin kung nabibigyan ba siya ng tamang kalinga. Never ever ginawa yan ng Marcos administration since na na-detain nung March, since na kinidnap nila yung Pangulong Duterte. So all of a sudden, magpapadala sila ng consular, officers. Ano ibig sabihin? Pwede nilang patayin ng Pangulo. Mga kababayan, yung ginagamit nila, yung sabi nga ni Inday, itong kanilang consular visit na ito, mga palangga. Para what? Baka titignan nila kung talaga bang si PRRD ay makalimutin na, kukuha sila ng mga information kay PRRD para magamit nila against PRRD na kunyari nakalimot na o magkwento si PRRD ng ganito ganyan, kunyari tapos gagamitin nila against PRRD. Di ba? Violate nila ang batas. Violate nila ang karapatan ni PRRD na dapat ipaalam sa kanyang pamilya kung merong bibisitang mga demonyo. Di ba? Merong obligasyon o duty, sa ngalan ng international law, ang ICC, pero wala nga silang sinunod, mga palangga, magkakasabwat nga sila. I-secure ang safety, ang welfare ng Pangulong Duterte. Ngayon, kung itinago nila ito, hindi natin nalaman kung sino ang mga bisita, paano natin pagkakatiwalaan itong ICC, which is wala naman talaga tayong tiwala. Ano sinabi ni Kaufman? May sinabi ba si Kaufman? Mukhang wala. Mukhang si Inday Sara pa ay natimbrihan, ng kanyang mga puting ahas. Inaabuso na nila tayo. Inaabuso na harap-harapan internationally. Ang ICC, inaabuso na nila ang batas. Wala nang batas-batas. Okay? Kung maayos, magkakaroon talaga to ng tinatawag na, what do you call that? Anong term na yon? Diplomatic repercussion. Okay? Now, later on, yung relationship, even ng Netherlands, di ba? At ng Pilipinas. Kasi hindi naman forever si Bangag dyan eh. Baka bago kung talagang manindigan kayo, kung i-bend nyo yung law at gurgurin nyo silang lahat, ayon kay Aaron Tulfo, by September 30, wala na si Bangag. At hindi sila forever dyan. Kaya pananagutin natin, ang Netherlands, ang ICC, kung ano man ang pwedeng, way natin para magurgur, mabigyan sila ng, mabigyan ng justice, yung ginawa nila dito kay Pangulong Duterte. Diba? Ngayon, ano gagawin ni Inday? Dapat titignan kung sino yung mga manifesto, yung mga report, 'di ba? Magpa-forward yan sa registrar, tapos sino yung pinapunta from the Philippine Embassy. Tandaan ninyo, si Lisa Tanas, si Bangag Jr. ay nakipagsabwatan sa Philippine Embassy ng Turkey para mangidnap. So mga ito, kikidnapin din ba nila si PRRD?
later on. Inaaral nila kung paano nila kikidnapin uli or dalhin. Baka, iniisip ko, baka very soon mabigyan ng interim release si Pangulong Duterte. So bago mabigyan ng interim release si Pangulong Duterte, kidnapin na muna nila uli si Pangulong Duterte at dalhin nila sa isang island, torture o kung ano pa man. 'Di ba? Ano ang kanilang motibo? I hope si Kaufman mag-file ng complaint dito sa ICC na ito, sa registrar. Kasi kung bawal ito, yung sinabi na nga ni Inday, dapat ang abogado ni Pangulong Duterte ay kumilos na. Mag-file ng complaint, conduct the inquiry, at mag-request ng protective measures for PRRD. Ano ginagawa ni Kaufman? May statement na ba siya, mga palangga? I-gather niya lahat, i-extract niya lahat, yung mga jutang ginas dyan sa registrar, ano na mga information na ito? Timestamp, names ng bumisita, sino ang tumanggap. Okay? Communications between the bangag in Malacanang, dito sa ICC, sino yung kausap, pictures, videos kung meron. Di ba? Sino yung bumisita? Yun nga, sabi ko kanina. Para ito ay magamiting evidence para i-file ni Kaufman. Pero gagawin ba ni Kaufman yan? Tignan natin. Wala na akong tiwala kay Kaufman. Okay? Meron bang nilabag? Okay? Sa custody protocol. Talaga ba ang kailangan ng independent check-up? Humiling ba si PRRD sa sarili niya na, kailangan kailangan ko ng embahada, kailangan ko ng mga tao, welfare check-up from the Philippines, Wala. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.